Isang magandang Miyerkules po ng hapon sa inyong lahat at, tulad po ng dati mga kanasyon, tayo po ay magkukuwentuhan dito sa ating inklunasyon. Siyempre ang ating pong pasalamat sa lahat po ng mga, sumasama sa ating inklunasyon. Unang-una po ang ating inklunasyon team. Naku, na malapit na rin kaming madagdagan, madadagdagan na uli ang inklunasyon team. At siyempre, official na po ang kasama natin ng CBM Global Philippines, ang ENET Philippines, lagi nang nandiyan. Siyempre, yung Northfield, ang C-South Channel, at ang iba't ibang mga cross pages ng ating inklunasyon. Nakakatuwa po sapagkat hindi kayo nagsasawang makipagkwentuhan sa amin kada Miyerkules at ika nga ay palawak ang ating pamilya. Salamat po sa mga nanonood, nakikinig, nagpapaabot ng kanilang mga feedback sa atin at ika nga ay nagsasabi ng kanilang gustong pag-usapan. Tulad ngayon pong araw na ito ay natutuwa kami sapagkat naglo-launch o maglo-launch po uli ng bagong portion ang ating inklunasyon. Ito po yung tinawag naming Panorama from Down Under. Ayan. Layunin po ng portion na ito na ipaabot sa inyo ang buhay ng isang Australian Award Scholar. Kasi ito po ang isa sa pinaka-consistent na scholarship grants na nakukuha po ng mga Pilipino at ng Pilipinong, of course, kasali po ang Pilipinong may kapansanan. At ngayong araw na ito ay maririnig po natin ang isang kwento ng buhay ng isang Australian Scholarship Awardee. At mamaya papakilala ho ng ating magandang si Janine. Maya-maya ng konti. But in the meantime, ay makibalita muna tayo sa mga nangyayari sa paligid. At kahapon nga po ay pumanaw na si Mike Enriquez. Wala na ho si Mike Enriquez, no? At hindi na natin maririnig yung excuse me po. Wala na yun, ha? At ika nga ay marami pong nagluluksa, lalo na yung pamilya ng GMA7. I happened to interview Mike Enriquez once in my broadcast live na po with Cara David nung na-feature po ako sa GMA7 sa Brigada 7 pa noon, yung programa ni Tito Soto. Na-interview ko si Mike Enriquez through Cara David. Kaya mabait pong tao, totoo yung sinasabi na on and off air ay mabait po si Mike Enriquez. So nakikiramay po kami sa kanyang mga kapamilya at mga naiwan. Of course, nawala na naman ang Pilipino ng isang mahusay na radio broadcaster. Anyway, tuloy-tuloy naman po ang isa pang malungkot na balita ay alang panalo, walang panalo ang ating basketball team. Wala po tayong naipanalo sa sa World Cup kahit isang laro. Alam niyo yung dalawang laro na natalo tayo, pwera yung Italy. Mga winnable yun mga winnable na situations, no? Anyway, siyempre madali namang madaling mamula pag nasa labas ka. Pero pagka yung nandun ka mismo sa loob, ikaw ang alam niyo yung ins and outs na nangyayari, mas sinasabi lang natin is laban lang, laban lang. Yun lang naman ang yun lang naman ang dapat tandaan natin mga Pilipino. Ano man ang kabiguan, ano man ang barriers, laban lang. At puso, ayan, kailangan may puso. Okay, so tama na po. So much for that. And inip na po ang ating mga panauhin ngayong hapon. And to introduce our guest, narito po ang isa sa mga sumisikat na host ng Inklunasyon, si Janine. Good morning, Janine. Good Good afternoon pala. morning. Good afternoon, Oo nga, Janine. Ano good ba yan? afternoon, sir. Kasi nasa Australia Oo. kayo, sir. Baka, right now, ano ba dyan? Anong oras na dyan, sir, ngayon sa inyo? Dito, Hapon. kung alas 3 dyan sa Pilipinas, ngayon ay alas 4:30 ng hapon. Isang oras at kalahati lang naman dito sa Adelaide ang lamang. Medyo lang, isa't kalahating oras lang. Pero pagdating ng summer, magiging 2 oras daw ang lamang na ng Pilipinas. Ang lamang ng Adelaide sa Pilipinas sa oras. Kasi may daylight saving time dito eh. Anyway, go ahead and introduce our guest for this afternoon. Right now, sir, we're very privileged to have our special guest. Uh, um,
She's a graduate of BS Computer Science, and currently she's taking up master's degree in disability policy and practice in Flinders University. And um when she was here in the Philippines, she's busy doing volunteering work with RBI and Otrieve, helping other people with visual impairment learning computer screen and braille. And after her master's degree, she planned to advocate disability inclusion, especially in inclusive education. Let us welcome our special guest, Maria Adiza Nahil. S- Um, Directly from Adelaide, Australia. Yay. Good good afternoon, Maria. Hi, good afternoon. Good afternoon to all the viewers and listeners. Good afternoon from the Philippines and from Adelaide as Oo. well. Good Ano bang gusto mong afternoon. tawag namin sa'yo, Adisa or Maria? Adisa na lang. People from Adelaide Adi. call me Maria. Oo, Maria, Adisa na lang. It's just so one of Janine, my two names. dito sa Adelaide, ang tawag sa kanya ng mga kaklase namin si Maria. Pero siyempre sa Pilipinas, kilala naman siya sa Adisa. So dahil nga kapwa mo siya babae, Janine, you can start asking her questions. Go ahead. Yeah. Yeah. Well, based on her bio notes, Sir Renel, she was also an English coach and gymnastim EPIC na nagpo-provide ng employment for people with disability. Actually, I've worked with gymnastim before as their marketing assistant and English coach. So she worked there 10 years. So, um, can you share us your experience working with Genastem, and how can you really say that they really provide inclusive employment for people with disability, since you are now learning um disability inclusion, because I'm also part of disability inclusion advisory work in CBM, taking fellowship. So I just want to know, so what would be the indicators that you've learned from Genastem that you could really tell that it's inclusive? Yun. You can say it's inclusive in a sense that they welcome different people with disabilities. So meron siyang iba't iba, merong blind, merong person in a wheelchair, meron ding persons with mild autism, meron ding short stature. So in a sense na ganon, inclusive siya. Mina-maximize din nila yung skills ng people with disability. So tinitrain nila na mag-work sa iba't ibang department. Like you, sabi mo nga kanina, you used to work in the marketing department. And some people with disabilities also work as English coaches. Meron din sa HR department. So mina-maximize nila yung talent ng people with disabilities depende sa kanyang skills, at kung meron silang makita na possibility for improvement, meron din silang possibilities for promotion. So kaya ako nasabi na in a way inclusive for people with disabilities yung environment ng Genastim. Yeah. So it's really nice to know, sir, na 'di ba meron palang Yeah. existing company sa Pilipinas na nagpo-provide ng equal opportunity for people with disability. So, Oo. yun, So nakakatuwa. siguro Janine, bago natin na palawakin yung Mm. employment side ni Adisa. Adisa. Para sa ating mga tagapanood at tagapakinig at mga kanasyon, Adisa, anong disability mo, kapatid? Oo nga. I'm a person with visual impairment. Okay. So Totally ikaw blind ay since birth. Yeah. ikaw ay okay. So ano 'yun? Lahi ba ninyo or ikaw lang ang with visual impairment sa pamilya ninyo? Ako lang yung person with visual impairment sa family namin. Pero siya, congenital blindness siya kasi since birth ganun na eh.
So, Mm. yun. Oo. Papaano yung and saan ka nag-elementary and high school, Adisa? Product ako ng ano, ng special education, elementary and high school. Nag-elementary ako dun sa ano, sa probinsya namin. I'm originally from Quezon Province. Saan sa Quezon? And sa ano, sa Padre Burgos. I'm originally from Padre Burgos, Quezon. Okay. Tapos lumipat kami ng Manila when I was in high school, then I moved to Quirino High School naman, na under din ng special education program. Pero nung nasa probinsya ka, dahil maganda yung kanyang experience, Janine, kasi meron siyang probinsya experience at meron siyang Manila experience, no? Yeah, oo. Samantalang ako for my part, ako all throughout Manila boy kasi elementary high PNSD. school ko sa Philippine National School for the Blind ako, tapos nagdire-diretso na. Pero si Adisa nagkaroon ng experience sa Quezon at papaano ang pag-aaral mo sa Quezon, meron din bang braille doon? Meron ding mga papaano Adisa? Meron namang braille, yung braille material namin, yung way of writing namin is very traditional. Slate and stylus ang gamit namin. Okay. Merong Perkins Brailler, pero yun ay donated lang sa school, so yung teacher lang yung madalas na gumagamit nun. Oo, sabi mo Tapos, na. Sige, sorry? tapos. No, go ahead, please. Go ahead. Hindi, Tapos, okay. Yung materials kasi yung textbook kasi is nanggagaling pa sa RBI Manila, so medyo delayed dumating. Siguro in the middle of the school year, saka pa lang namin marireceive yung materials, yung reading materials, at saka yung mga modules in Braille. So medyo we were having a hard time, no? During nung panahon namin. So kailangan talaga manghiram ka ng libro sa mga sighted classmates mo para ma-access mo yung assignment, or magre-record ka ng lecture using your tape recorder that time. Kasi wala pa naman yung mga computer. Wala kaming computer nung panahon namin sa Quezon. Wala kayong computer? Wala. Ang computer namin is dun lang siya sa computer laboratory ng school, pero wala siyang screen reader, so hindi namin siya nagagamit. Okay. Ilang kayong mga may kapansanan doon sa eskwela ninyo sa Quezon? That time we have 10 people with visual impairment that time. Dami, ha? Tapos dahil nga siya, parang mix na siya yung iba sa kanila MDBI pa. Yung tinatawag nila na Multiple multiple disability. disability with visual impairment, so halo-halo siya. Tapos bukod pa yun dun sa isang spread room, meron ding mga people with visual impairment. I think nasa 30 or 50 yata sila. Tapos meron din dun sa ibang spread naman, meron namang yung mga persons with mental disorder, like yung mga with autism or mentally challenged. Nasa ibang rooms din sila. So marami kaming under ng special education program. Mga anong taon to, Adisa, yung ikaw ay napailalim sa sabi mo special program sa Quezon? Mga 1998. 1998. Oo, so at least meron ng nakakarating na materials from RBI, may braille, slate and stylus, pero wala pang computer. 1998, wala pang computer sa Quezon, di ba? Wala pa. So, puro braille lang talaga kami noon. Puro braille lang Tapos kayo minsan dahil nga ang special education program kasi ng ang niraran yan is kapag mainstream, naka-sit in ka sa regular class, tapos kapag hapon, magre-report ka sa special education teacher mo para sa transcription, para sa tutorial. So dahil nga naka-braille yung mga exam, at saka yung mga homework, minsan nade-delay kami ng submission sa regular class kasi nga maraming variable like, tapos isa lang yung special education teacher. So medyo hassle yun sa kanya, tsaka sa amin na rin. Isang special teacher lang, ilang kayong doon sa ganong karaming mga bata, ganong karaming mga estudyante? Ganun karami, about 10 people with visual impairment, tapos isang special education teacher. Tapos
Iba-iba pa ng grade level yun. Diba sa elementary, merong grade 1 to grade 6. So, iba-ibang grade level yun. Wow. Okay. Mm-mm. So 1998 hanggang anong taon ka sa Quezon nag-aral? 1998 hanggang 2002. Kasi 2002. kasi na 4 years lang ako dun kasi nag-special acceleration exam ako kasi medyo overage na ako noon. Mga 9 na kasi ako nag-grade 1. So, tinry nila na ipasok ako sa acceleration exam. Kaya, naging 4 years lang ako sa elementary years. Bakit ka na-delay sa pagpasok sa eskwela? Anong naging dahilan? Kasi, wala kaming mahanap na special education center that time dun sa area namin. Kasi, wala kami sa main city. Nasa medyo medyo remote area. Ang main city is magta-travel ka pa ng 1 hour and 30 minutes bago ka makarating dun sa main city papunta dun sa sa area Sa namin. eskwelahan mo? So, oo, sa eskwelahan ko. So, ganun yung naging routine namin nung mga panahon na nag-aaral ako. Sino ang naghahatid sa'yo sa school? Paano yung papapunta? Kasi isang oras at kalahati papunta, isang oras at kalahati pabalik. So 3 oras yun, Janine, di ba? Oo. So, Sino naghahatid sa'yo? yung nanay ko naghahatid siya tapos hindi na siya kasi maghapon naman yung session sa probinsya, 'di ba maghapon yung session sa mga school Sa doon. school. Oo, oo, So, oo. inahatid ako ni nanay tapos naghihintay na lang siya dun sa labas ng school kasi nga magiging hassle sa kanya yun kung magta-travel pa siya ng 1 hour and 30 minutes ulit tapos maya-maya babalik ulit siya. So, naghihintay na lang siya dun sa labas ng school para So, buong maghapon si nanay na nasa school. Yes, kasi para hindi na siya bumalik ulit dun sa bahay namin ta's maya-maya pabalik ulit sa school. Para So hindi hassle sa kanya ba. may dala siyang baon niyo, doon na kayo kakain sa school, tapos buong maghapon si nanay nandoon lang. Wala siyang ibang ginagawa Mm. kundi Oo, bantayan kayo. oo, Oo, pero at least oo. hindi naman siya nasa loob ng classroom, nasa labas siya. Pero hassle pa rin yun kasi Monday to Friday ganun yung nagiging routine ng schedule namin. So yun, hassle. Matiyaga rin si Oo. nanay, Oo Mm. naman. Matiyaga rin si nanay. Oh, yes, Janine. Sa yun, ang tawag doon, sacrificial love, 'di ba? Sacrificial love. Yung sakripisyo talaga, oo, pagka Oo, nanay. oo naman. So, Yun ang unconditional love. So, yung nung nasa probinsya ka, nakita mo ba yung pagkakaiba ng education ng rural at saka ng nasa city ka na nag-aaral? So, what are the difference na nakita mo dun sa proseso, dun sa mga pamamaraan ng pagtuturo, tsaka nung pakikitungo ng mga kapwa mo, estudyante, tsaka ng mga guro? Ano kaya yung pinagkaiba? siguro dito pagka yung nag-transition ako from yung sa province to the city, ah, mas mabilis yung flow ng materials kasi nga nandiyan na yung materials pagpasok mo pa lang sa school, naa-access mo na Mm. yung materials. Tapos meron ng computer that time, meron ng computer with screen reader sa Quirino High School noon. So, mas madali nang mag-submit ng assignment, kung gusto mo na ma-submit on time yung assignment mo, puwede mo na siyang i-computerize 'no, para hindi ka na maghintay ng transcription from your SPED teacher, gano'n. Yung So mga students sorry? doon ka na sa Manila natuto ng computer. Papaano at Oo. sino nag-introduce Mm. sa'yo ng computer, Alisa? Ang unang nag-introduce sa'kin ng computer is yung SPED teacher ko sa Quirino High School, si Miss Cheryl Wico. Okay. Siya yung unang nag-introduce sa'kin ng screen reader na JAWS. JAWS was the only screen reader that time. Wala pang NVDA Mm. nun. Mm. Oo. So, meron Sa silang computer with JAWS sa Quirino High School. Tapos in-introduce din nila ako dun sa computerized training center ng RBI kung saan nagkaroon ako ng mga 2 weeks training, yun sa basic computer. So, na-train ako kung paano gumamit ng computer with Microsoft Word, internet,
Excel, PowerPoint, ganyan, dun sa computerized camp. Yan. So, yun, nagtuloy-tuloy na yung exposure ko sa sa computer. Yun. And lalo ba, yun ba yung nag-motivate sa'yo para magpatuloy-tuloy ng pag-aaral mo hanggang college? Oo, kasi sabi ko, marami palang pwedeng opportunity for people with visual impairment kasi halos hindi na rin sila nahuhuli sa mga sighted when it comes to technology access. Kasi Mm. pagkatapos a few years after nung computer, medyo nauso na rin yung mga phone na may screen reader. Mm, mm. I think yung pinakaunang phone na nagkaroon ng screen reader was Nokia, if I'm not mistaken. I'm not sure. Yan, oo, yung mga keypad phones na may talks, ganyan. Tapos, Mm. yan. So, sabi ko puwede palang mag-aral ng college, puwede palang magkaroon ng future ang mga blind kahit sabihin mo na, mahirap mag-access, puwede palang magkaroon ng future, yan. So, yan, mas na-motivate ako with the help of technology. Yan. Okay. Gaano kaluwag o kahigpit sa'yo yung mga magulang mo o mga kasamahan mo sa bahay pagdating sa school activities, ganyan? Pinapasali ka ba nila sa mga school activities? Paano ang high school life ni Adisa? Ang high school life kasi kahit pa sabihin mong naka-sit-in ka sa mainstream class, hindi pa kasi allowed na mag-participate sa extracurricular activities yung mga under ng special education center that time. Pero Mm. ngayon allowed na daw sumali sa science Mm. club or English club or math club. Pero nung time Mm. namin wala siya, hindi siya allowed. Wala pa ang reason daw nila is hindi daw nila alam kung anong reasonable adjustment yung ibibigay sa blind students. So, wala pa that time. Pero ngayon, based on sa mga nakakausap ko na na mga students, allowed na daw. So, kahit papaano nag-i-improve naman yung education quality sa Philippines. And I'm Okay. glad to know about it naman. Mhm, mhm. Oo. Ngayon Mm. sa bahay, ano mga restrictions, pagdating sa school sa halimbawa, sa mga gawain, wala namang restriction sa'yo? Tinuruan ka nila ng mga gawaing bahay, gano'n? Oo naman, it's part of living. Oo, Mhm. kailangan matuto ka nung paano kumilos ng sarili mo, mag-ayos ng Nililibing damit mo or skills. magpalit ng damit mo, oo, ganyan. Okay, Kasi okay. yun part of growing up. So hindi ka nila Kayang-kaya binaby? naman. Oo, hindi ka nila Ah, trinatong parang bata, parang ganyan? hindi naman. Mhm. Kailangan alam mong gawin yung mga bagay-bagay. Pero may Mm. nachismis ako, Janine. Ito pa Yes, lang si sir. Ay, Adis ito pa lang si Adisa, Mm. nung kanyang high school days ay nakakuha na rin ng isang scholarship sa Amerika. Can you ikuwento Wow. mo naman sa'min yun, Adisa, paano Mm. nangyari, paano ka napili at, anong, kuwentuhan mo kami ng maikli do'n sa buhay mo bago sa Amerika tsaka paano ka napili? Kasi merong isang organization na nagpadala ng application form dun sa SPED center namin. Ang pangalan nung program is Youth Exchange and Study Program. So, yung program na yon is binibigay siya sa mga um, students who are either Muslims or with disabilities. So, yun yung program. Ang binibigay niya is meron siyang 1 academic year sa US. So, Hmm. pag nakapasa ka dun sa program na yon, bibigyan ka nila ng full scholarship sa isang American high school para magkaroon ka ng exposure doon sa culture nila. Tapos pagbalik mo, yun, meron kang i-share sa Filipino community about American culture, mga ganyan. So, nag-apply ako and unfortunately, yes, nakapasa ako and napili ako doon. So, Ilan kayo dito sa Pilipinas na nakuha, sa batch mo? sa batch ko noon, 2 lang yung people with disability. Yung isa is
yung isa ay person with hearing impairment, tapos ako yung isa. Ikaw, okay. Oo, Buti pumayag ang tapos mga magulang yun. mo. Buti pumayag ang Oo mga magulang naman. mo na, ha? Nung una hindi, Ikaw lang pero nung una ikaw hindi, lang kaya lang, mag-isa? Ikaw lang mag-isa ang nagpunta oo. sa Amerika? Oo, hindi, wala akong kasamang parents or relatives. Nung una ayaw nila, pero sabi ko ano eh, sayang din, tsaka ano, opportunity na rin to ano Mm. eh, to widen your perspective of the world, 'di ba? Para magkaroon ka ng ibang point of view, para magkaroon ka ng exposure sa ibang culture. So, sabi ko Hmm. sayang din. And yun, after a few a few months of conversation, ay pumayag naman sila. Yan. Anong nabago sa'yo nung nasa Amerika ka na at, anong mga nabuksan sa'yo, nung nandun ka na sa States? Anong mga bagong natutunan mo? Anong bagong realizations na pwede mong i-share sa'min? Dun kasi iba yung environment ng ano eh, ng people with disabilities. Talagang tinitrain sila to live independently. So, Mm. meron silang O&M teacher, tapos meron silang, meron silang, well, yun yung unang exposure ko sa ano eh, sa School for the Blind. Kasi dito sa Philippines nga, sabi ko nga nakasitin ako dun sa regular class. Pero dun sa US kasi binigyan nila ako ng exposure sa isang School for the Blind. Hmm. So, ang setup niya is nagdo-dorm ako dun, tapos kapag Friday afternoon, umuwi ako dun sa host family ko. So, ganun yung setup niya. So, yun din yung unang exposure ko sa mga extracurricular. Nag-join ako sa ano eh, sa English club, nag-join ako sa drama club, tapos, medyo nagkaroon din ako ng exposure sa guide dog, pero yun nga, saglit lang. Pero at least ano eh, na-realize ko na hindi lang, mas pwede palang maging independent yung isang client, basta bibigyan mo lang siya ng accessible environment na na kung saan pwede siyang gumalaw independently. Diyan sa Philippines, we are slowly getting there. Meron na ring mga braille buttons in elevators, and meron na ring mga braille signages. Pero Mhm. I think it will take a long time bago maging fully accessible yung environment nila. Tulad dito sa Adelaide, for example, yan. Hmm. So, Okay. yan. So, nandun ka sa States at, yun yung mga realizations and, may mga naibigay ba sa'yong gadgets na naiuwi mo dito sa Pilipinas na nagamit mo, sa pagpapatuloy mo ng pag-aaral dito sa Pilipinas? Ang naiuwi ko nun is yung phone with screen reader. Yan, Okay. yung may talks na phone. Yun pa lang yung uso nun, wala pa yung Android tsaka Apple. Okay. At tapos isang braille note, yung braille note na yung electronic braille note, like Oh, yung ano Braille kay and Speak? yung braille and Ah, speak. Yun okay. yung pinauwi nila, and nagamit ko naman siya hanggang college. Yun yung maganda sa ano eh, sa international scholarship eh, meron kang equipment na Mhm. na ipapagamit talaga nila sa'yo, tapos pwede mo siyang magamit sa buhay mo sa Philippines. So, yun yung maganda sa international scholarship programs. Okay. All throughout these years, anong mga suportang nakuha mo sa Philippine government sa iyong pag-aaral sa high school, sa college? May mga nakuha ka bang scholarship from the government or any other support na nagamit mo sa pag-aaral mo? Ang scholarship ko throughout elementary, high school, and college ay nanggaling sa RBI. Sila yung nagbigay sa'kin ng scholarship, especially nung college, binigay nila yung full tuition fee, tapos Mm. may allowance din siya monthly. So, kahit papaano nakatulong naman siya para makatapos ako ng pag-aaral, kasi mabigat naman yung kapagka sarili mo lang expenses yung gagamitin mo. So, tapos nakahiram din ako sa kanila ng ilang gamit tulad nung laptop and ah, recorder na nagamit ko naman, tsaka talking calculator na nagamit ko naman sa pag-aaral ko. So, I'm Mm. very grateful na merong support na gano'n.
Pero sa gobyerno, wala kang nakuhang support kahit sa local government ninyo? Wala akong nakuha, eh. Oo, so mainly sa pamilya mo lang at sa Resources for the Blind. Oo, mainly sa kanila lang talaga nanggaling yung ano, yung Siguro support ipaalam niya. natin sa mga kanasyon na ang Resources for the Blind po, hindi ho siya gobyerno, siya po ay Hindi non-profit po. organization at supported by international funders. Ano po ang Resources for the Blind? Tulad ng ibang NGOs o non-government organization, yung ATRIV, yan din po ay sinusuportahan din ng NGOs, pero meron na rin sila nakukuha mga projects yata ngayon ang ATRIV sa ating government. In fairness, ang RBID naman nakakakuha din sila ng project sa DepEd kahit na mahirap ang proseso, pero that's not yun no, maliit pa Adisa yung suporta na nakukuha ng ating mga providers sa ating gobyerno, di ba? Maliit pa, medyo marami-rami pang kailangan gawin. Pero at least we are slowly getting there. Lalo na At ang inclusive education policy nila, di ba? Is ongoing right now. Oo, at ang panauhin po Oo. natin mga kanasyon ay si Miss Maria Adisa Nahil. Siya po ay isa sa mga recipient ng Australian Awards sa batch 23-24, pero mamaya ikikwento niya na 2020 pa siya nag-enroll dito, Janine, sa Australian Scholarship Awards. Okay, para sa ating mga interesado sa scholarship award na ito, paano mo nalaman tong Australian Scholarship Award na ito, Adisa? So, merong kumontak sa akin na isa sa mga alumni. Kasi yung alumni na yon, siya rin yung coordinator ng foreign exchange program na nakuha ko sa US. So, yung Okay. isang alumni from NCDA, kinontak niya ako, tapos tinanong niya kung interested daw akong mag-apply ng scholarship sa Australia. So sabi ko wala namang masama kung ita-try ko. So yan, tinry ko. Online naman yung pag-submit ng application. So hindi naman siya hassle. Ang magiging ano mo na lang is yung interview at saka yung mga next process, if of course you have to go there in person. Pero yung initial application form is fully online naman. Yan. Okay. Mm-mm. Anong pagkakaiba ng Australian Award scholarship na nakuha mo kaysa sa dun sa nakuha mo sa US? Anong requirement na meron ng Australian Awards na wala doon sa US Scholarship Award na nakuha mo? Ang Australia Award is mas marami silang requirements kasi nga college scholarship ang ino-offer niya. So, ang pinakaunang hahanapin sa'yo para makapasok ka sa isang Australian university is yung English Proficiency Exam na accredited ng Australian University mismo. So, Ano it's ang either kinuha mong IELTS. anong kinuha mong exam, English exam? Kasi marami yan, di ba? May IELTS, may TOEFL, may IELTS, Duolingo. TOEFL, may PTE. Ang kinuha ko that time, IELTS. At yung IELTS ba, ready siya sa mga kukuha na may visual impairment? Hindi ka nahirapan? Kailangan lang magre-request ka ng accommodation 6 weeks before your scheduled exam para ma-prepare nung Cambridge International yung Braille materials. Gaano So, katagal? sorry. Ilang linggo? Ilang linggo 6 weeks in advance before the exam. 6 weeks in 6 advance weeks before. in advance? Yeah. Oo. Okay. Para And then ma-prepare nila yung material. gaano katagal yung result naman lumabas? 7 days. Nandyan na yung result ng exam. Mabilis Yun. din naman pala. Mabilis naman. Kaya lang. Siguro meron kasi ako nakausap na hindi daw ganun ka-ready yung IELTS sa exam kasi ang hinahanap niya is yung computerized exam ng IELTS. Sa ngayon kasi ang ino-offer pa lang is yung Braille exam. Hindi pa yung computer. Naka-Braille yung questionnaire, tapos bibigyan ka nila ng ng transcriber na isusulat niya yung sagot, sasabihin mo sa kanya yung sagot mo tapos isusulat niya. So kung maghahanap ka ng computerized na exam sa IELTS, wala pa siyang ino-offer na ganun. Kita mo yun dyan, at this age of computer technology, ganun pa rin ang mga international testing center. Ako paano yan? Hindi ako papasa dyan, sir. Hindi ako marunong mag-braille.
Ayun, oo nga eh. Paano pag hindi ka marunong mag-braille? Tsaka may disadvantage kasi pag pinapasulat mo lang yung sagot mo kasi papaano kung sa writing, Mm. medyo mali pala yung spelling na naisulat niya. So, medyo ano Mm. yun, mag, na, Challenging. may Disadvantage possibility sa'yo, na ano? mabawasan yung mark. Oo, oo. Oo. Mm. Okay. Pagkatapos, ano pa yung requirements bukod doon sa international exam na dapat pasado ka doon? Ano pa yung unique requirement na wala doon sa US scholarship mo? Hindi rin nila ako hiningan ng parang certificate of English as a medium of instruction galing sa school or sa company na pinagtatrabahuhan mo. Wala yun dun sa American scholarship. Yun dito sa Australian University kailangan siya. So, kukuha ka ng certificate sa management ng school mo or dun sa management ng company mo na ang medium of instruction na ginagamit nila ay English. Yan. Okay. Para Okay. makapasok ka sa Australian University. Okay. So, yan. Yun yung mga requirements na kailangan mo bago ka makapasok sa isang Australian institution. Yeah. Pero 'di ba sa Pilipinas may sinasabi yung ating organizers na isa sa mga unique qualities na that distinct us from other scholarship yung tinatawag na re-entry action plan, 'di ba, Janine? Oh, yan. Yung re-entry Oo, action oo. plan, re-entry action plan, ito yung parang payback mo, no? Sa binigay Yes. sa scholarship pero hindi mo babayad sa Australia kundi ibibigay mo sa No. Philippine government, 'di ba? Can you tell us ano ba yung re-entry action plan mo, Adisa? Anong balak mong gawin pagkatapos mong makabalik at matapos ang 2 taon? 2 taon ng pag-aaral mo, 'di ba? 2 taon. 2 So yung taon, re-entry oo. action plan nga is, yun yung gagawin mo pagbalik mo sa Philippines. Hindi naman not necessarily payback, pero gusto lang naman nilang makita na meron kang natutunan dito sa Australia, yung exposure mo dito, meron kang natutunan na pwede mong i-implement diyan. So ano So, yung re-entry action plan ayan. mo? Ang re-entry action plan ko is training module siya for teachers. Mag-i-implement ako ng computer screen reader and braille literacy training modules for teachers. With or without special education degree para ma-train sila to handle people with visual impairment para hindi mo na kailangang maghanap ng special education center para makapag-enroll ka sa isang school. Kasi yun yung nagiging problem ng ibang blind kaya hindi sila nakakapag-aral. Ang sinasabi ng school, "Ay wala kaming reasonable adjustment, ay wala kaming teacher na marunong mag-braille." So, ang plano ko is to implement that training module para, 'di ba, mas maraming blind students yung makapag-aral. Yan. Oh, So, Janine, 'di ba? well, So go ahead, Janine. Hindi, go on, Adisa. Sige, So, tapos? yun yung initial re-entry action plan ko, pero sabi nga nila, while you are here, meron ka dapat i-incorporate na bagong method para ma-implement mo yung natutunan mo. So, sa stage na ngayon, hindi na lang siya magiging computer screen reader and braille literacy training. Meron na siyang, kasamaan ko na siya ng inclusive education module, ba? Para hindi lang siguro pwede siyang i-apply not only for students with visual impairment but also for students with different types of disabilities para hindi na sila mahirapang mag-enroll sa school. Yan. Okay. 2 buwan pa lang tayo dito sa Australia, sa Yeah. Adelaide. Pero ang sabi mo sa Oo. akin, talagang Flinders ang first choice mo. Bakit mo naman naging medyo mag-plug tayo ng konti para naman matuwa sa atin ang Flinders University at saka si Angela sa Australia din. Sa totoo lang, ano ang mga na-experience mo sa atin mahigit na halos 2 buwan pa lang natin dito sa Australia? Ano ang mga naranasan mo na at mga nagawa mo na dito for the past weeks na kahit bago lang tayo dito? Sabi ko nga, first choice ko yung Flinders Uni. Kasi sila lang yung may disability-related degree na ino-offer.
Kasi ano disability-related degree is different from inclusive education. Inclusive education, sa area of education lang magko-concentrate yun. Pero ang disability inclusion kasi malawak siya, di ba? Mayroong Mm. education, may employment, may even recreation. So pag sinabing disability policy and practice, lahat ng areas of inclusion, ita-tackle mo. Yun yung ino-offer ng Flinders na wala sa ibang uni. Sa pagkakaalam ko wala sa ibang uni, kaya na-encourage talaga ako na Oo. na pumasok dito sa Flinders Uni. Oo. So ibig sabihin Yeah. Janine, pagbalik ni Adisa sa Pilipinas, pwede na siyang tawaging experts on practice and life of persons Policy, with oo. disabilities. Oo. So Ganun din si Sir Ron. Pareho lang ba kayo, sir, ng kinukuhang masters? Disability policy and practice ka din sa Flinders? sa akin is practice and leadership. Oo. Pero So, mas yun naman malawak yung yun naman ay wala naman halos sa pagkakaiba yun. Basta ang tawag ngayon dito sa mga nakakatapos ng ganyang masteral course is person with disability professionals. Yan ang yung tinatawag. And mahalaga yon na mai-point out, Janine, na dyan sa atin sa Pilipinas ay walang masyadong nagki-claim that they are experts on person with disability issues, no? Of course, yung mga yung DepEd, tawag nila sa sarili nila, sila yung mga special teachers, ganon, because they specialize daw on educating persons with disabilities, which is okay. Pero sabi nga ni Adisa, very very limited in such that education lang yung focus ng kanyang pinag-aaralan. Pero si Adisa, ang kinukuha niya is yung buong anggulo ng buhay ng isang may kapansanan at ng kanyang paligid. Ano? So, ano so far, Adisa, ang pinakamagandang experience mo so far sa halos 2 buwan pa lang natin dito sa Australia na tingin mo ay makakainganyo sa ating kapwa Pilipino may kapansanan na mag-try? Alam mo, ang maganda rito, Janine, walang walang age limit. So si yan. DJ Ronnie medyo malapit ang maging senior, pero pinayagan pa rin, binigyan pa rin ng pagkakataon na mag-apply ng scholarship. And okay naman, ano? So, Adisa, anong mga naranasan mo na gusto mo i-share na as early as now sa ating mga kanasyon na kahit halos magdadalawang buwan pa lang tayo sa September 2? Yan, siguro yung sinasabi nga nila na sobrang spoiled yung mga scholars dito ng Australia, lalo na yung mga persons with disabilities, kasi ibibigay nila sa'yo lahat ng lectures na kailangan mo in advance. Siguro mga 1 to 2 weeks before the semester, nandiyan na lahat ng reading materials. Kukunin mo na lang sa email mo, kukunin mo na lang. Kapag may nakita ka na hindi accessible, i-email mo lang sa Disability Support Service ng university, tapos bibigyan ka na nila ng accessible format. Mga ganon. Kapag hindi mo kayang i-meet yung deadline ng assignment na hinihingi nila, you can request for 7 days extension, di ba? So, walang excuse para hindi ka makapagpasa ng assignment. At yung siguro yung pinaka-trademark nila is yung equipment. Sobra-sobra yung equipment na binibigay nila. Kasi para makapag-survive ka lang naman sa pag-aaral mo, ang kailangan mo lang naman is yung fully functional computer and of course a fully functional smartphone. Pero dito kasi, meron pa silang tablet, tapos meron pa silang smartwatch. Sabi ko nga sa kanila, hindi na magagamit yung iba, halos hindi na, parang bonus na lang. Pero yun nga wala kang excuse para hindi mag-aral ng mabuti kasi lahat ng kailangan mo ay ibibigay nila. Pero naman, Yun yung ang gusto ko lang sabihin, Janine, ang hindi nila ikino-compromise yung academic integrity part ng subject. oo. Hindi nila kino-compromise. Hindi nila kino-compromise yung plagiarism. So bawal manggaya. Hindi pwedeng gayahin mo yung at napakatindi, 3 mali lang, 3 offense. Papauwi na kami sa Pinas, no?
So tinuturuan dito ng academic integrity at saka talagang yung plagiarism napakahigpit nila considering na Mm. nandito yung technology. So, tama si Adisa, binibigay sa yung technology tapos yung lahat ng support na maglalagay sa Kailangan sa mo. na maglalagay sa sa pantay sa kapwa mo mag-aaral, ibinibigay dito sa Flinders kay anong disability mo, kay bulag, kay deaf, wheelchair user, Mm. lahat ng gadget na lagay sa iyo sa pantay na kalagayan sa iyong kapwa mag-aaral ibinibigay sa iyo. Pero of course, yung pag-analyze, yung pagbibigay ng tamang formatting ay sa iyo na naman 'yon. Part mo na 'yon, part mo na 'yon. Kaya Pero napakagandang yes, sir, please, Janet, please. interesado akong malaman kasi siyempre part din naman ng mental health natin yung hindi naman puro kayo aral diyan. So, gusto kong malaman ano yung social life niyo diyan sa Australia bilang estudyante, scholar o puro lang kayo aral? So, Adisa, anong mga natin ito, happenings? Mm. Hindi lang naman puro aral dun sa loob ng university. Merong mga clubs na pwede kang salihan. Merong Flinders University Students Association, merong I think social work club, meron na yata si Sir Ronel social work. Tapos meron ding isang area dun na pwede kang play ng musical instrument, pwede kang makipag-hangout sa fellow students mo. Merong isang area yung university na pwede mong gawin yung mga bagay na yun. So it's not just studying, meron din mga recreational activities. At saka dito sa Adelaide parang marami ditong Filipino community. Oo. So, kung gusto mong makipag-interact sa kapwa Ah, Pinoy marami dito. para Diyan ka nga lang lang din sa pala mga nasa train. Pilipinas 'no? Oo, parang nasa Philippines ka rin. Minsan nga sasakay ka sa train maririnig mo may magkukuwentuhan diyan na na mga Pilipino. So, Ang daming beses parang na, Janine, na oo. Oo, halimbawa, sir. nakasakay ka sa bus, Mm. pagka di bababa ka na, sabi ng driver, dahan-dahan po, ingat kayo. Oo, 'di ba? 'Di ba? Kababayan. Oo, Oh, yung parang nasa ka lang, Filipino. parang nasa Philippines ka Filipino. lang din, 'di ba? Oo. So, hindi lang Okay. puro study-an Nakakatuwa. yan. So bago natin ituloy yung kwentuhan natin, para bigyan pa tayo ng mas marami pang informasyon tungkol sa Flinders University at sa kanilang ginagawa, gusto ko lang sabihin na ang isang kagandahan din dito sa Australia, may standard sila ng pagtuturo at pag-aaral ng lahat ng mga mag-aaral dito, regardless kung saan kang university. Kaya lang itong Flinders, hindi dahil nandito kami, ito lang yung isa sa mga 5 campus sa Australia na may online at on-campus way, no? Kasi siyempre dito marami nagtatrabaho. So, ito lang yung may on and off campus na pamamaraan ng pag-aaral. At para palawakin pa yan, narito si Miss Amira, isa rin sa kababayan natin na nagtatrabaho sa Flinders University para bigyan pa tayo ng mas maraming informasyon. Good afternoon, ladies and gentlemen, and this is our first episode of our new segment we call Panorama from Down Under. And we're very happy this afternoon that we are going to talk with our kababayan. Yes, Miss Amira has a Filipino lineage, and her mother is from the Philippines. And we'll know more about that, as well as her job at Flinders University. So good afternoon, and thank you for joining Inclunacion, Miss Amira. Thank you for including me. Yeah, and can you please tell us more about your Filipino lineage and all about your Filipino background, please? So my mom was born in the Philippines and raised there. She was born in Rojas, I think. I don't really know much about it. I've only had the opportunity to go to the Philippines once, and I absolutely loved it. What have you heard about the Philippines? I mean, have you been to the Philippines even I've once? been there once, yeah. It was beautiful. It was very warm. Mhm. It's very humid, and the people were absolutely beautiful. Everyone was so lovely. The weather is humid, but the Filipinos are warm, yeah?
and Yes. hospitable. Okay. Any similarities in the living conditions where you are, I mean the in the manners or in the customs culture of the Filipinos and Australians? Do you find any similarities for that? I think everyone's quite lovely, irrespective of where they're living. Um, Mm. I think I've been blessed in the chances to travel the world from a young age. So I've had the chance to experience quite a lot of different cultures, and the Philippines felt like home. So I was born in Syria, and I'm half Syrian and half Filipino. I actually found a lot of similarities in the two cultures. So it still felt like home. All right, Amira, our main subject for this afternoon's uh, session is about the support services that you're giving to learners with disabilities that is studying at Flinders University. Can you elaborate more of the support services that Flinders University is giving to learners with disabilities? So here at Flinders, we have a lot of support services. We've got our own dedicated team for our disabled students. We've got on-campus welfare facilities as well. In my team in the International Student Centre, we're actually very passionate about students with learning disabilities. As you yourself may be aware, we've organised quite a lot of OT assessments, and we like to link you guys up with the relevant, I guess, professionals to your specific disability. So, in case of sight, for example, we'll link you up with the Guide Dogs Australia um, and OTs who assess what you need in terms of technology and assistive technology as well. We do have some students who are physically disabled as well, and we organise for them to see OTs to organise wheelchair access and stuff like that. Right. And yeah, I'm a witness. I and Adisa are living witness to the not only compassion but the caring and the welcoming attitude of the support service staff and team members. And thank you very much for that, Amira. And what can you say, or can you have a comparison among the students of the Philippines with disabilities from other countries? Because I understand you have several students from other countries as well with disabilities. Yeah. Yeah, so we've got quite a few sight impaired students. I think you might have met one of our students who helped with introducing the computer assistive technology. Mm-hmm. Um, Yeah. so we also have a few students who have the physical disabilities. Um, there are some hearing as well. Um, whatever the disability is, we'll always try and find a way to work with you and make your experience the best as possible. Mm-hmm. Um, so far, all of the students who have disabilities are actually so outgoing and so willing to try new things and put themselves out there. And I found that absolutely beautiful. All right. And well, now it's again the season for as they say, the season for the Australian Awards, not stopping in discovering talents from ASEAN countries. No, any word of advice? Any I mean, why should the Filipinos consider or should consider Flinders University? Do you think? I've worked in all three universities in South Australia, and so far my experience has been the best here. I've also studied in two out of three. I've assisted one of my friends in her studies in Flinders as well. And so far, the experience here has been amazing. Like my alma mater is a different university entirely, and I still prefer Flinders, if that puts a little bit of a perspective on that. Um, I myself have a disability, so this job was the dream for me. I wanted to work with people who have disabilities and are still willing to go out of their way to achieve bigger and better things. Um, and what Flinders offers is so much better than what I've seen before. The campus itself is absolutely beautiful.
It has come leaps and bounds in the past decade in becoming inclusive and open and accessible. We have a loop bus that takes you out from the different campuses, and that one's free. So even if you have a disability and you're trying to get onto a bus to go to a different campus, it's there and it's available. Other than that, living in South Australia is a lot more cost effective and a lot more wallet friendly. I know a lot of people think of Australia and the first thing they think of, oh, Sydney, Melbourne, Brisbane, but nobody thinks of South Australia. And we're actually Yeah. growing quite a lot since COVID started. South Australia has become known as a very livable, beautiful state. It's very affordable. People here are quite friendly. It's very open. But yeah, choose Flinders. And just I would like to say amen to that because yes, as I've said in my previous statements, Flinders is my last choice. But again, I'll say Flinders is the best. I'm glad I've chosen Flinders. And with that, Amira, thank you very much for your time and see you around. Thank you. No worries. Thank you for having me. Okay, sa mga nalalabing minuto dyan ng ating pakikipag-usap, nagpapasalamat tayo kay Maria Adisa Nahil. At meron akong ibibisto sa inyo, Janine. Yes, sir. Oo, nako, alam mo ba nabisto ni Adisa na napakabagal ko sa computer. So dalawa sila no isang Sri Lankan, dalawa silang nagtuturo sa akin ng computer. Kaya Oo. gusto ko iparinig sa ating mga kanasyon ang pasasalamat ko kay Adisa sa kanyang pagtitiyaga sa pagtuturo sa akin ng computer. Alam mo naman tayo sa Pilipinas, 'di ba, lalo na ako, puro utos. Kaya pagdating dito, bawal, kapatid. Ikaw ang gagawa ng mga bagay-bagay, ikaw ang magfo-format ng at gusto ko ipagmalaki sa ating mga kanasyon na dito unti-unti na akong natututo mag-referencing, 'di ba? Yung lalagyan ng headings, yung mga ganyan. Dito kasi puro utos. Diyan sa atin puro utos sa sekretarya. Dito bawal. Bawal ang ipagawa mo sa ibang tao. Pwede ka magpatulong, pero up to the extent na very very limited extent. Dito rin halimbawa yung sinabi nga, no. I just want to emphasize lang yung ganong yung support ng kababayan and mga kanasyon. Very very grateful ako that Adisa is my classmate, and pati yung isang Sri Lankan, ang pangalan niya si Chuan. Mahusay din, parehong bulag na napakahusay sa computer at they're very patient in helping their fellows, ika nga. So Adisa, sa tinatakbo ng pag-aaral natin dito sa Australia, ano ang mga recommendations mo? Initial pa lang, 4 na subjects pa lang tayo. By the way, ano-ano nga yung mga subjects na kinukuha natin, ma'am, dito sa Adelaide, sa Flinders? So, subject or topics, dito kasi topics tawag, dyan ay Topics, subject. yes. Okay. Or nagkaklase tayo sa 3 topics, 'di ba? Tapos meron tayong kinukuha na 2 na hiwalay. So, ang mga topics na kinukuha natin na magkasama ay inclusion, belonging, and participation. Tapos yung isa ay disability theory and practice. Tapos yung isa naman ay policy in the lives of people with disabilities. Tapos At yung meron akong isa magkahiwalay tayo. Yung magkahiwalay tayo. Meron akong ethical issues in disabilities, wala kang ganun. Tapos At ako naman ay mayroong design and evaluation of programs. Alam mo, isa yun sa kulang Janine sa Pilipinas. Totoo, sir. Lalong-lalo na sa gobyerno. Alam mo ito, malakas dito ang CBM Global Philippines, malakas dito yung Northfield. Mahusay silang mag-evaluate ng kanilang programa at mahusay din silang mag-design ng kanilang programa. Pero ang ating gobyerno siguro dapat turuan natin na magdisenyo ng mga programa, magkonsulta sa kanyang mga pinagsisilbihan, ika nga, no? Hindi yung puro sila lang ang may alam, ganon. Hindi, tsaka magkaroon pa sila ng maraming disability professionals para naman, marami pa silang ma-design na program. Sabagay, sabi nga ni kanina kukunti lang ang disability professional sa Pilipinas. So, sana magkaroon pa ng mas marami. Tulad nila Janine and sino bang kasama mo? Si Mona,
is being Mm. trained to be, 'di ba? At least para aids of disability professionals, no? Oo. Kayo yun yung trabaho nyo. So dito naman sa Australia, ah, at sa mga darating na edisyon ng ating Panorama from Down Under, ipapakilala naman namin sa inyo ni Adisa ang at saka siguro i-invite ko na rin si Adisa na sumama din sa ganitong pulong, ano? Kasi ito, Adisa, every 2 months, every last Wednesday of every 2 months, susunod natin is October 23 o 25. Okay yan. Oo, ang guest naman natin ay yung Royal Society for the Blind. Sila naman yung ating magiging guest. Ito, Janine, service Mm. provider for the blind. So para siyang resources for the blind Oo. sa Pilipinas at Reeve. Ayun. So If sila yung dito sa Adelaide, sila yung nagbibigay ng mga services na kailangan ng blind. Meron silang Oo. occupational therapy assessment, merong O&M training session, merong braille and computer training session. So sila yung yun nga, sila yung parang RBI and at Reeve. So it's Ipapakilala nice namin ni to know. Yeah. Papakilala namin ni Adisa sa inyo yung mga services na meron dito sa Adelaide, sa Australia, para naman siguro mag-compare notes ang mga NGO dyan at ang ating pamahalaan. Ano ba yung pwede? At saka ano yung so far, Adisa, na ikaw ba pumapayag na naranasan mo ngayon, no? Nag-aaral ka sa Amerika, nakapag-aral ka sa probinsya, nagpunta ka ng Maynila, nagpunta ka ng Australia. Mm. Tama bang sabihin ng gobyerno na kaya ganito lang tayo dahil wala tayong pera? Walang pera ang Pilipinas? Walang pera ang Pilipinas. Meron, kaya lang hindi siya na-maximize ng tama. No? So, sabi ko, meron kasing nag-advocate for financial allowance daw para sa mga disabled or para sa disabled individuals. I'm against it in a way na hindi mo ma-maximize yung allowance mo kung wala rin namang service para sa'yo. Ang reasonable adjustment ay maibibigay kung merong service na suitable para sa'yo. So, for example, bibigyan ka ng 1,500 a month, that is yung social allowance. Paano mo siya instead of doing it, pwede mo namang ilagay na lang yun para magkaroon ng accessible environment. Para at the same time, hindi na gagamit ng assistant yung disabled kung kailangan niyang mag-travel. Kung accessible naman yung environment, siya na lang yung magta-travel, so hindi niya na kailangang magkaroon ng extra money to pay for her assistant. So Diba? kumbaga sinasabi mo, Adisa, sa halip na ang national government ay magbigay ng allowance sa bawat may kapansanang Pilipino, ibigay na lang yung sa local government at ang national is palawakin ng serbisyo. I-expand Oo, at parang ganun. palawakin ng Parang ganun. serbisyo. Kasi Yun ang ganun din sinasabi eh. mo. Oo, ganun din siya eh. Sir, ako can I give a comment on that? Yeah, please, Kasi go ahead. magbibigay Oo, ako oo. ng Yeah, sure. analogy tungkol dyan. So, Yes, sa please. disability Oo. support allowance, yes, I agree with Adisa. So, um, okay yun. That would be a great idea. Pero kasi, tama, turuan mo na mangisda yung mga people with disability, wag mo silang bigyan ng isda. Kasi sa akin, pagka gano'n na binibigyan mo sila ng, hindi sa ko doon, ayoko na magkaroon ng allowance kasi malaking tulong yun, malaking bagay para sa mga people with disability yung 1,000 pesos. Pero, ano yung future, yung long-term plan na na dapat na may sustainability, may sustainable plan dapat ang gobyerno sa kapakanan o kabuhayan ng mga people with disability. Kasi yung 1,000 sa ngayon, sir, dito sa Pilipinas, wala nang halaga yan. Ubus agad yan. Sa tama na pwede nating ilagay yung resources na yon sa ibang may impact. Kasi yun din yung inaano natin, may impact hindi lang sa iilang tao na people with Right. disability, kung hindi sa buong sambayan ng Pilipinong may kapansanan, like yung accessible infrastructure, inclusive education, bigyan ng mas mataas na pondo ang edukasyon at ang yung
inclusive employment lalo na at saka yung mga livelihood program ng gobyerno natin ay dapat din maging inclusive, sir. Yun dapat yung pinopondohan. So Mhm, ako, yun lang mhm, yung mhm. aking ano diyan, komento. Tama yung sinabi ni Adisa na dapat bigyan ng ibang malaking puhunan, mamuhunan tayo hindi lang sa iilang ano, Pilipinong may kapansanan, dapat mumuhunan tayo sa pangkalahatan, sir. Kasi yung Yeah. disability support allowance, sir, I'm not against it, pero iilan lang naman yan, hindi naman lahat ng kung may 1,000,000 tayong Pilipinong may kapansanan, hindi yan lahat ng 1,000,000 yan magkakaroon diyan sa disability support allowance. May indigency Oo. din yan, sir, 'di ba, Right. sir? So, para sa'kin ano yung long-term impact nun? Okay. But just to balance things ano ha, mga kapatid, Mm. even yung survey na sinagawa nila nung gumawa ng survey na yan na hindi na pinakita sa atin yung resulta, hindi ang lumalabas sa survey wala daw sa mga choices, eh. Kasi sinasabi na halimbawa yung 1,000 ay pambili daw ng gamot, yun ang sa choices, pambili ng gamot, Mm. pambayad sa caregiver, mga gano'n. Pero ang lumabas hindi, eh. Ang lumabas pambili ng basic necessities. Pagkain. Hindi in other words, hindi sapat yung binibigay na allowance na pambayad sa caregiver. However, it is the duty of the local governments, lalo na ngayon may mandanas funding tayo, Mm. na alagaan ang kanilang mga lokal na taong yung kanilang constituents with disabilities, no? Pero yung national government naman ay magpatuloy sa pagpapalawak ng serbisyo na mapapakinabangan ng lahat ng Pilipinong may kapansanan. At yung allowance na hinihingi natin ay ibigay ng local government units. Ngayon, paano Mm. yung mga mahihirap na local government units? Ay di yun ay aamponin naman halimbawa ng probinsya ng Batangas, yung mga 5th and 6th Mm. municipalities, ang probinsya ang babayad ng allowance doon sa kanilang mga may kapansanan. Anyway, sabi mo nga, iilan lang yon at kayang-kayang i-absorb Mm. ng budget ng probinsya, ng syudad, lalo ng mga syudad sa Metro Manila. Ganon. So, Mm. well, anyway, natutuwa naman tayo dahil nagpapatuloy yung debate sa ganyang issue at alam ko naman na hindi mga balat sibuyas yung mga nagpapatupad niyang, nagtataguyod niyang disability allowance. And maganda may mga point of view ganyan, yung kay Adisa, Mm. yung sa iyo Janine, yung sa akin. Sana i-consider nila at wag silang maging makitid ang isip sa mga ganitong usapin sapagkat hindi na minawalang bahala yung mga may kapansanang kailangan ng dagdag na suporta na pambayad sa caregiver. Pero ilapit natin siya sa local government at hayaan natin ang national government na mag-expand ng serbisyo para sa ating mas nakararaming Pilipinong may kapansanan. Ayun, okay. Anyway, Okay. so much for that. Wala na tayong oras but before we let you go, Adisa, ano ang paano mo nakikita yung sarili mo say 10 years from now? 10 years from now, Mhm. yan, ang daming pwedeng mangyari sa future, eh. Kasi yung 2 years dito sa Adelaide tapos hindi pa siguro 10 years from now, I'll be concentrating more on the disability sector. So, Mhm. siguro mas mai-a-apply ko na yung pagiging disability professional ko. Sabi nga nila, pagbalik mo sa Mm. Philippines, you will be considered as a disability professional. Mm, So, it wala doesn't ka matter bang anywhere, whether in the Philippines or Mm. here or Wow, anywhere. gusto mong bumalik, Janine? Gusto mong bumalik sa Australia? Hindi Mukhang may kasi nasa digital world babalikan. na tayo, So, kahit nasan ka, you can implement programs in the Philippines, oo. Wow. Kasi Pero may wedding online bells, na. wala pa bang Ha? wedding bells? Walang wedding bells in the future? Ay, wala. Hindi ko alam, I'm still looking. Anyway, ang pinakahuli, not unless meron ka pa, Janine, na last question for her. Hindi. Sana sir pagbalik niyo 'no, i-duplicate niyo yung mga sarili niyo, 'di ba? Kasi kailangan talaga ng bansang Pilipinas yung mga katulad niyo na disability professional at yun din may passion in ano, helping and improving the lives of people with disability. So, yun. I salute you guys. Wow. Well, thank you very Wow, much thank and you. oo, thank Mm. you. And then
Adisa, anong message mo? Nakakatuwa, Janine, kasi Adisa came from the province, nagpunta sa Maynila, Mm. nagpunta sa Amerika, nagpunta sa Australia. Sinong Mm. mag-aakala na ang gaya ni Adisa na isang simpleng babaeng may kapansanan sa paningin, kung tingnan ng iba na nasa probinsya, sino mag-aakalang makakapunta ng Maynila? Makakapunta Mm. pa ng Amerika at ngayon nasa Australia. So anong mensahe mo sa mga magulang at mga batang may kapansanan hanggang ngayon ay nagpapaaral ang kanilang mga anak at umaasa ng magandang kinabukasan, Adisa? So, dun sa mga parents na may anak na may kapansanan sa paningin or kahit anong kapansanan ng anak niyo, wag niyong bigyan ng limitation yung kaya nilang gawin. I-expose niyo sila sa society, kung sa tingin niyo meron silang potential to grow or to apply for any scholarship, supportahan niyo sila. Give them what they need para naman, yun nga, para sa future din naman nila yun. At dun sa mga dun sa mga people with disabilities na nanonood, yun nga, malawak na ang future ngayon, lalo na ngayon mas maraming international scholarship na ang nag-o-open para sa mga people with disability. So, hindi lang yung Australia Awards program, meron na ring ibang programs, pero so far yung Australia Award program yung yung pinakamaganda yung support. So, yan, go for it, 'di ba? Mm. Um, at make sure na secure ang future, sabi nga nila. Yan. Thank you. Okay. Thank you very much, Adisa. Diyan po si Maria Adisa Nahil, galing sa Padre Burgos, Quezon, at ngayon nasa Adelaide, Australia, at magiging disability professional sa 2025. Yeah. Janine, thank you. Thank you very much, Janine. Mm. Oo, at nagpapasalamat din kami dahil ito po ay abala kay Teacher Aisel, but Teacher Aisel made her way na talagang nandito siya. Thank you, Teacher Aisel. Thank you, JM. Sa lahat ng pangkat ng inklusyon, maraming salamat po kay Miss Jennifer Garcia, Artleti, Ma'am Celia Garcia, lahat po ng si Karanil Sorongon. Nako, abangan po rin nyo ang mga pasabog ni Karanil, ha? Marami ang pasabog sa September. Kaya abangan po ninyo ang inklusyon. So, ang gusto lang namin sabihin ni Adisa from here sa Adelaide, sa ating pamahalaan, talagang tigilan na po natin yung alibay na wala tayong pera. Hindi po mayaman ang Pilipinas. In fact, ang pinakahuling statistics ngayon, JM, ang pinakahuling statistic ngayon ay Dr. Gina Manalaysay, magandang hapon. Ang pinakahuling statistics ngayon ay nagsasabi na ang Pilipinas ang isa sa mga vulnerable countries on inflation, Totoo 'yun. Pero meron tayong pera. At gamitin natin ang pera sa bawat mamamayang Pilipino. Yung para sa mga may kapansanang Pilipino, huwag na ninyong bawasan, ha? Ibigay ninyo ng buong buo para ma-enjoy ng milyong-milyong kababayan ninyo na may kapansanan. At hindi naman po kailangan kaya para nyo serbisyohan ay dapat marami sila. 'Di ba? Tingnan po nyo, halimbawa, example, si Adisa, kung siya lang po ay nag-iisang may kapansanan sa kanila at hindi siya pinagbigyan ng kanyang pamilya, siya ho ba'y nasa Australia? Makakarating ba siya at maririnig ba ninyo yung kanyang mga magagandang kaisipan? So, wag po nating tingnan sa dami. Kung hindi, alalahanin po natin yung ehemplo ni Kristo. Si Kristo po, iniwan yung 99 na tupa at binalikan yung isa. At nagsaya silang lahat. Sana po ganun din ang gawin ng gobyerno ng Pilipinas, nang sa ganon ay maging masaya, malusog at kasali sa sosyedad, sa lipunang Pilipino, ang Pilipinong may kapansanan. Sa ngalan po ng buong pangkat na inklusyon, ito po si DJ Ronnie nagsasabing, please love and serve God first, best and most. Don't forget to smile. Don't forget to count your blessings. At inklusyon, now na!